Ayan mga karos, good morning po. Ayan, kamusta po tayong lahat? Welcome back po muli dito sa aming channel. Another day and another renovation. Araw nga po pala ng Biyernes ngayon. Yan, January 24. Ayan, kamusta po tayong lahat? Meron nga po pala tayong viewer na lagi po nagko-comment dito sa ating YouTube. Yung ina-upload natin araw-araw. So hindi nga lang po natin siya mabigyan ng pansin dahil medyo matagal na po yung video. So ito, nag-private message po siya sa atin. Yan, shoutout po kay Sir Dennis. Yan, Sir Dennis Kunanan yan, God bless and always ingat palagi. So ito, bibigyan po natin ng konting kasagutan yung kanyang tinatanong regarding po sa inside stainless box gutter. Kung ano-ano nga po pala yung pwede nating mai-share po sa kanya sa pamamagitan po ng trabaho natin tsaka ng video. Kaya ito mga karo, samahan niyo po muli kami ngayong araw po na to. Enjoy watching po. Let's go. Tara. Nandito tayo sa phase 4 na. Ayan, bati muna tayo. Hello, good morning Lord. Good morning. Ayan, bali dito naman po sila mag-i-install ng ating roofing and trusses. Ito yung ating 0.5 smoke stainless. Ang daluyan ng tubig niya is 25 cm. Ayan o. Lapad o. Diba? Para kayang-kaya. Kumbaga, yung computation namin sa amount ng volume na tubig na ina-absorb po nitong bubong hanggang doon sa extension ay sobra-sobra pa doon sa gutter. Yan, para safe. Kuya Boy, good morning po. Morning, boy. Ayan, electrical. So sa electrical plan namin, may dalawang kwarto po to. Yung master's bedroom, 1 center light, 4 na pin light. Tapos dalawang pin light dito sa second room. May dalawang cove ceiling siya. Meron siyang strip light pareha. May dalawang center light. Bali center light ito parang ano na lang siya, pendant kasi nandito yung dining. Tapos yung cove ceiling niya, meron po siya mga pin light. Yan. Rusty, good morning Rusty. Good morning. Yan, pagtutulungan po nila Bilog dito yung installation po ng trusses natin. Tsaka yung sa lagayan din po ng gutter. Yan, marami pang gagawin dito bago po natin mapubungan. Yung pinakahuli po nito, yung ating mga flashing. Kapag may bubong na, doon na po susukatin. Yan, may konti mo ng sinisinsil kasi magpaplano po tayo para sa trusses. Konting sinsil lang. Tapos ito, para mas maraming trabaho yung pumasok, ganito naman po sa renovation. Nauna muna yung taas pag finishing na, tapos pababa. Tapos sa extension naman, nauna yung baba, pataas. Ayan o, mabilis na assemble ni Bilog yung ating gutter. Tapos nilalagyan namin yan ng elastosil sealant dito sa labas. Ayan, ganyan. Tapos pati na rin po dito sa loob para walang makakatakas. Pero kapag ka nandun na po yan sa taas, naka-install na, dinodouble inspect po namin yan. Tapos yung pinakahuli, kapag tuluyan na po siya nakakabit, patay ni yero, yan, pinaliliguan po namin ng tubig yan para makita namin kung may problema dun sa aming assemble. Ayan, pati yung pinagribitan syempre, yan, lalagyan. Yung elastosil na ginagamit namin, yun nasa sachet kasi medyo masikip eh. Pero kapag sa bubong, yung pwede na yung lata. Maganda rin yung nasa sachet kasi ano eh, pipindutin mo lang, pipisilin mo lang eh. Ayan, tinatapos lang po ni Bilog yung pagsisilant nitong gutter. Shoutout nga po pala doon sa nag-private message po sa akin tungkol po dito. So marami na po kaming video na nagawa nito. Ayan, dahil hindi niya na nga mahanap dahil sa sobrang dami naming ina-upload. Ito, binalikan po natin, saktong-sakto. Mag-install po sila ng stainless gutter. So sa gutter, magkano lang naman po to? Lamang lang yata to ng 2,000 dun sa ordinaryong gutter, yung colored gutter. Ito na po yung gamitin nyo. Tapos wag po kayong gumamit ng manipis na stainless. Ayan, kung may mabibilan ng 0.6, 0.6 na. Pero wala po tayo mabibilan po dito banda nun eh, kasi direct po sa factory yun. So ito 0.5. Makapal-kapal na, smoke stainless pa. Pero kailangan 304. 304, yan, para mas maganda. Ito, tinatapos po ni Bilog. Yan, yung isa sa mga viewers namin gustong makakita ng mga diskarte daw sa pagpe-prepare po nito ng stainless gutter. So kahit ordinary gutter, ganito rin po yung ginagawa. Yan, silyado po yan. Silyado. Yung pagkakat, hindi ko na po naipakita, pero kita nyo naman. Yan, kumat lang po sa dulo yan ng 45, tapos binin na po papunta dito. Kaya ganyan po itsura niya. Yan.
Kasi ang iniiwasan natin dito, ito po ay walang cut. Itong dulo, napaka-importante po na wala pong cut to, bali nakabend na lang po yan. So dito na kami nagsealant. Ayan o. Tapos meron pa akong isi-share na isang diskarte. Kasi yung elastosil sealant na yan, malambot pa po yan. Kaya wag muna po natin yan dadalhin dun sa taas. Hintayin muna natin siya matuyo rito. Kaya hintayin muna natin matuyo. Kapag matigas na po yan, saka po natin yan dadalhin sa taas kapag buo na yung mga trusses. Ang purpose po nun, syempre kapag naggumagalaw po yan, maaari po yung mabitak. So kailangan patigasin po muna natin. So si elastosil sealant po ay may panlaban po sa tindi ng init. Yan, kaya yan po yung ginagamit natin, elastosil sealant. Baka naman no? Yan. Tapos meron pa kaming isang isi-share na diskarte sa inyo. Since wala naman po kasing mabibila ng mahabang gutter na umaabot po ng more than 4 meters, kaya ito ay dugtong. So since dugtong siya, so meron pa kaming isang isi-share sa inyo mamaya pag natapos si Bilog po dyan. Ayan, susukatin na po nila Bilog at ni Rusty yung ating ano rito, extension na ginawa. Syempre wala na pong 4 meters to dahil meron na po tayong mga asintada ng hollow blocks. Since inside gutter siya, kukunin na po natin yung sukat dito sa loob. Ilan lag? 363.5. 363.5. Ayan. Yan, tuloy-tuloy lang si Kuya Boy sa electrical dito. Yan, 363.5. So pag dudugtungin po to, syempre sa dalawang gutter, importante din po na medyo mahaba po yung span niya. So ano naman yung span niya? So yun po yung dugtungan. Hindi po pwedeng maikli kasi pwede pong magkaroon po ng backflow yung tubig sa tuwing umuulan. So tingnan natin yung magiging kalalabasan ng dugtong nito. Yan, sinusukatan na po ni Bilog. Yan. Yun o. So hawakan ko rito. So paabutin ni Bilog dun sa 363.5. Yan na. So dun po mapupunta yung dulo ng gutter. Hawakan ko po to baka gumalaw. Ayan. Or mas safe din, may guhit na sana rito. Ayan. So idudugtong na. Pero wag mo munang idudugtong ng may gagawin pa tayo dyan. Ayan. So guguhitan na ni Bilog yung gutter. Ayan, guguhitan niya na rito. Ayan, guhitan mo na muna rito log para alam mo na kung saan nakadugtong. Yan, tapos sukatin natin to log para malaman ng viewers kung Hindi niya ko. yan, ulitin pala muna ni Bilog. Yan, ulitin niya para sure ball. Sukatin natin yan naging dugtungan. Yan, hanggang dyan. Ilan? 84. 84 cm, sobrang safe na. Yan, sobrang safe na. Ayan, ginuhitan na po ni Bilog dito. Okay, ito yung isang diskarte na ginagawa po namin para mas safe po siya. Ayan, ito napakadali na. Gamit pa rin po ang elastosil sealant. Dahan-dahan lang log kasi bago pa yung pagkaka-elastosil. So kasi kapag dinala po kagad natin sa taas yan, mas mabibend siya ng husto kaya patutuyuin mo na rito. Yan, kailangan malinis muna. Okay, ito na. Mas maganda kung may blower po kayo, blower. Pero malinis po rito, ayan o, kita nyo, napakalinis kintab. Make sure hindi po basa yung gutter kapag gagawin, no? Pagka a-assemblein para mas safe. Yan. So isa sa mga diskarte namin, dahil i-rivets po ito para matibay, ayan, maglalagay na po kami rito. Yan. Tapos yung mga gilid din po. Yan. Para kahit ipis at langgam, no, walang kawala, hindi makakapasok. Yan, dito rin ang log na. Mukhang kailangan ko pang buksan yung isang natin, elastosil. Konti na lang. Konti na lang. Compare po sa lata, yung 1 litro, mas mura po sana yun. Pero convenient naman po kasing gamitin to. Hindi mo na kailangan isawsaw ng isawsaw yung daliri mo. So, mga 2 sachet kasi magkakabit pa po sila ng bubong. At yung mga tech screw, nilalagyan din po natin ito. Yan o. So,
halos pareha po, 0-0 yung installation or yung bend, yung sukat po ng ng gutter. Kaya pag nilagay po dito yan, 0-0. Ngayon kapag pinatong po natin yung gutter dito, yan talagang silyadong-silyado na. Kasi dugtungan po siya, kaya kailangan natin gawin. So naglagay tayo banda rito at saka dito din. Yan, lalagay din tayo. Yun walang sayang kay Bilog. Talagang simot, no? Simot na simot. Nasimot yung gutter. Ay, yung gutter tuloy. Elastosil. Ayan. So ito, kapag natapos ni Bilog, nadugtungan niya, naidugtong niya na, iriribit niya na po yan. So para mas matibay. Yan ang isang sikreto. Para hindi po talaga tutulo. So iriribit niya yan. Tapos itatabi muna namin sa pinaka-safe na lugar yung gutter hanggang sa matuyo, hanggang sa magamit niya mamaya. Kasi mamaya, after nito, mag-assemble na sila ng trusses sa likod. Para hindi naman po tayo makadisgrasya, itatabi muna natin sa gilid. Baka mamaya may mga bata naglalaro. Yan, kita niyo naman. Nilaparan na po ni Bilog. Yun, palampad na. Para dikit na dikit. Yan, si stainless po, mas malakas po siya mag-absorb ng init. Kaya make sure na talagang maayos at pulido po yung pagkakagawa. So ang tawag nga po pala sa gutter na to is inside box type gutter. Yan, inside. So nasa loob po siya ng extension, kaya kailangan po silyadong-silyado po yung pagkakagawa. Dahil pag tumulo to, kakaroon ng tulo dun sa loob ng bahay niya. At hindi pa nakontento si Bilog, nilagyan na rin po dito. Diba? Sabi ni Bilog, marami namang elastosil sealant si contractor eh. Sige, ubusin nyo na. May matitira po dyan. Yan, syempre, importante, yung ilalim po nitong ikalawang gutter natin, malinis. Yan, pupunasan po natin yung ilalim para sigurado. Yan, nahawakan ko dito. At baka gumalaw habang ipinapatong. Okay. Ay, papatong na po niya. So may guhit na po yan. Siyempre dahan-dahan lang din dahil ang stainless gutter mas ano po to, matalas. Ayan. So 0-0 naman po ang bend yan. Kaya pagka naidugtong po yan, lapat na lapat. Okay na. So sa umpisahan niya na pong i-fix po to gamit po yung riveter natin at saka yung blind rivet saka barena. So bubutasan po siya. Ayan na. Start na. Ayan. Ang gamit nga po pala namin na drill bit dito yung pang stainless. Yan. Pag nag-install kayo ng gutter, gamit lang po yung yero. So, okay na po yung drill bit na ordinary. Pero pagka stainless yung gutter, stainless na drill bit din. Kung merong nauuso na blind rivet naman na stainless, mas maganda. Stainless na blind rivet. Pero wala pa yata nun no? Pero balita ko yung tech screw, meron na daw lumalabas ngayon. Stainless. Mas mahal nga lang po siya yata. Kasi yung mga tech screw na ordinary na pinangkakabit sa mga rib na long span nasa 150 or 2 piso. Pero yun na ata mga nasa 7 pesos to 10 pesos yung isang piraso. Pero maganda na, stainless na. So ayan po yan. Ayan po yung ating gutter. Aba syempre hindi pa nagtatapos dyan, no, Log, no? Lalagyan uli yan ng elastosil, di ba? Lalagyan pa ng sealant yan. At saka yung naging dugtungan dito sa ibabaw, yan, isisilyado pa uli yan. So make sure na lapad no, bago natin i-drill bit. Tsaka i-rivet para saktong-sakto po. So yan po, i-ano natin dito, i-close natin yan hanggang dito. Pero pagdating dito, wala na pong butas yan. Doon lang yung sa dugtungan. Enough na po to. So dito, hindi na po tayo mag-drill dito. Yan,
halos okay na po yung pag-re-rivet natin. Baka may mag-comment sa inyo, dapat hindi daw binubutasan tong gutter, lalo na dito sa daluyan ng tubig. So ang purpose po nito, para matibay po siya. Kasi kapag nag-absorb na po ng tubig to, bibigat po siya, gagalaw siya. So hindi enough po yung elastosil sealant lang para sa joint niya, sa joint block niya. Kaya kailangan po talaga dapat naka-drill bit. Yan, naka-ano po siya, naka-rivet. So ito, inaimpisa na ni Bilog na isilan po uli ng mga pinagbutasan po at pinaglagyan po ng mga rivets. So ito na po yung itsura niya rito. Yan. So lalagyan po rin yan. Ayan, kagaya po ng mga naipaliwanag ko kanina. Yan, kaya pinupukpok niya po ng matilyo, pero may basahan para hindi mayuyupi. So dito na po yan sa dulo, sa may bandang gitna yung pinagdugtungan. So ang purpose po niyan, para kumapit po ng husto yung mga sealant natin doon sa pinagdugtong na gutter. Yan, tapos dito uumpisahan niya na rin pong pagdugtong po yung gutter natin gamit yung drill bit at saka yung blind rivets. Ka pa? Meron pa? Bale ito, tapos na po mga karawhouse. Yan, uulitin niya lang po yung mga ginawa niyang pagsisilyado. Siyempre kapag kami binubutas tayo, kailangan po sinisilyado rin po natin ang elastosil sealant. So nabanggit ko kanina, wala na po dito, hindi na po kasama rito yan. So ito na po yung mga gilid-gilid. Yan, ayos na. Ay mga karos, maraming salamat po muli sa pagbisita dito po sa aming channel. So kita-kita na lang po ulit tayo for the next video. Sana meron po kayong napulot na kaalaman, idea, at sana makatulong po sa mga pinare-renovate nyo sa inyong bahay. I-try nyo, subukan nyo yung ganitong ginagawa namin sa mga inside gutter. At malaki po ang may tutulong nito sa inyong mga bahay, lalo-lalo na kung kagaya po ng mga row houses na ginagawa namin. So malaking tulong po ito kasi subok na po namin sa mga nire-renovate namin. So sana makatulong po. So paano? Kita-kita na lang po ulit for the next video. Paalam po muna.